Guys, sa lahat ng mga kababayan nating OFW sa ang bansa man sa mundo na gumagamit ng e-scooter, dahil ito ang madalas nagiging sanhi ng pagkadisgrasya ng mga kababayan natin kahit dito sa United Arab Emirates. Dahil habang gumagamit sila nito ay nagsusot sila ng headset at hindi nila nalalaman o nakikita ang mga sasakyan na parating. At ito din ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang kababayan natin sa bansang Canada dahil sa e-scooter accident. Sa Saskatchewan, nagluluksa ang komunidad sa pagpanaw ng Pilipinong si John Paul Salazar noong June 29 matapos ang isang e-scooter accident. Hindi ko pa talaga alam po kung anong gagawin. Lubos na nagluluksa ngayon ang 5 buwang buntis na byuda ni John Paul na si Milky. Anya, madaling araw noong Sabado, June 27, nang umalis sa bahay ng kaibigan niya si John Paul. May tumawag na bypasser po sa 911. At saka natagpuan siya doon ng mga 1. Kaya hindi ko alam kung ano talaga nangyari sa kanya. Na-aksidente na pala siya. Ani Milky, alas 9 ng umaga na raw nang makontak siya ng pulis. Sinundo po ako ng pulis dito sa apartment namin. And then, yun na po, past 9 na po ako nakarating sa hospital. Doon ko po nalaman na unconscious na siya. Pagdating daw ng ospital, wala ang telepono at wallet ni John Paul. Wala rin daw ang e-scooter na gamit niya. Ani Milky, Saskatchewan Police na raw ang nakatiyak ng identity ng asawa sa pamamagitan ng biometrics. Sa ospital, malungkot na balita raw ang sumalubong kay Milky. Sinabihan na agad ako ng doktor na wala na siyang chance, wala na rong surgery, hindi na siya, kahit i-surgery din, hindi na siya makakasurvive dahil daw sa impact sa utak niya. Ani Milky, maliban sa natamong head injury, wala raw sugat o galo si John Paul. Sa pahayag ng Saskatchewan Police sa Omni News, patuloy pa rin daw ang kanilang investigasyon sa insidente. Ang pagkawala ni John Paul, ramdam din daw ng mga Pilipino sa lugar, lalo't aktibo raw ang yumaong asawa sa komunidad. Siya yung joy of the crowd ng lahat. Sa lahat ng friends namin, sa friends niya, kahit sa work niya, napakapalakaibigan na tao. Tsaka parang makikita mo na walang, alam mo yung makausap mo lang siya, parang ang saya-saya. October 2025, nang lumipat sa Saskatchewan mula Ontario ang mag-asawa, nang makakuha ng full-time na trabaho si John Paul sa isang milling facility. Pangarap daw nilang mag-asawang makapag-apply ng permanent residency sa Canada ngayong taon at madala sa bansa ang 2 anak na naiwan sa Pilipinas. Kaya ngayon, nahihirapan ako kasi ako lang mag-isa kasi dito eh. So wala yung kids namin nandun sa Pinas. Kung hindi ako mag-work, paano ako makakagain ng hours para sa maternity leave ko? Sa ngayon, isang fundraiser ang sinimula ng komunidad suporta sa funeral expenses ni John Paul at tulong na rin kay Milky at sa kanyang mga anak. Isang funeral mass ang gaganapin sa St. Patrick, Saskatoon, Miyerkules, July 8, bago ang pag-cremate sa mga labi ni John Paul. Kaya napakahirap po sa akin ngayon nung sitwasyon ko, kung ano yung gagawin ko. Wala akong idea talaga eh. Kaya guys, maging paalala ito sa lahat ng mga kababayan nating OFW at sa mga permanent resident na sa ibang bansa. Dahil alam naman natin sa bansang Canada ay napakahirap makapunta at napakahirap mag-apply ng permanent resident. At ganun-ganun lang, mapupunta lang sa wala. Ngunit alam naman natin na puwera sa pag-iingat ay Diyos pa rin ang nakakaalam kung hanggang saan ang buhay nating mga tao dito sa mundo.